Kinuyog ang estudyanteng yan ng 6 na estudyante sa isang bakanteng lote sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kwento ng biktima, naglalakad siya pauwi kasama ang pinsan nang mangyari ang aksidente. Ginamitan pa umano siya ng brass knuckles o bakal na panuntok. Kinumpirma ng assistant principal ng Macta National High School na estudyante nila ang biktima at 3 sa 6 na nambugbog. Napagkamalalang umano ang biktima. Natuntun na ng mga otoridad ang mga nanakit at ang kanilang mga magulang. Pag-aaralan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang kaukulang intervention sa mga nanakit. Nasa mabuti ng kalagayan ng biktima at walang malubhang sugat na natamo maliban sa mga pasa. Naharang sa checkpoint ang driver na umalis ng di pa nagbabayad sa pinakargang diesel sa Quezon City. Depensa ng driver, nakalimutan lang niya. May report si Von Aquino. Nagbabayad na gamit ang QR code ang driver na yan matapos magpakarga ng 450 pesos na halaga ng diesel sa isang gasolinahan sa Quezon City. Pero hindi tumubra kahit tinulungan ng gasoline attendant. Nag-decide po siya na magpapa-cash out na lang, magka-cash out na lang po siya sa may ano. And then pinarada niya yung sasakyan niya doon sa may tapat ng tenant namin. And then pumunta siya doon sa pagkakasyat at tinuro ko pa siya doon. Pero ang sasakyan, umalis nang hindi nagbabayad. Nawala na lang siya bigla. Hindi na siya nagsabi na magbabayad siya, etc. Bigla na lang siyang umalis nang hindi namin alam. Mabuti na lang at isinulat ng gasoline attendant sa kanyang palad ang plaka ng sasakyan, kaya nai-report sa QCPD Station 5. Ang sumibat na sasakyan, nahuli sa Commonwealth Avenue sa Auckland City at checkpoint ng pulisya. Yung isa rin na patrollers natin doon, na riders din, doon na-intercept. Yung inunahan nila tong tama raw, inarangan ng motor sa harapan niya, at doon eksakto sa may Jordan Plains, Novaliches, na-apprehend natin. Maharap sa kasong estafa ang suspect. May pambayad naman po talaga na wala lang sa isip ko. Nagmamadali kasi kung may deliver akong pagkain. Mataas man ang presyo ng gasolina o hindi, paalala ng Quezon City Police sa mga gasolinahan. Maging maingat, kunin ang detalye ng mga sasakyan kung may duda at huwag agad magtitiwala. Von Aquino, GMA News. Pinlano umanong gawa ng kwento para siraan ng isang cabinet secretary sa utos ng isang kasalukuyan at isang dating kongresista. Ayon yan sa isa sa 5 babaeng ibinubugaw umano na nasagip ng NBI sa isang hotel sa Maynila nitong Martes. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, sinabi nitong kinausap sila ng kanilang manager para gawa ng kwento si Executive Secretary Ralph Recto kapalit ng 500,000 pesos. Palalabasin umano na binubuk sila ni Recto at pinagdodroga. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste umano ang kausap ng manager para gumawa ng kwento. Ayon pa kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Leviste ay kapwa taga Batangas. Pinangalanan din niya si dating Congressman Jing Paras na nagtuturo sa kanila kung ano ang sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is binubuk nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magte-take kayo ng drugs which is cocaine. And such the story, make it realistic kasi 500,000. Kausap niya daw is si Leviste. Leviste? Sinong Leviste? Congressman. Congressman. Tapos ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala siyang kinalaman sa tila pambababae ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nang tanungin naman ng GMA News, sinabi ni Leviste na kunin muna ang komento ni Secretary Recto kaugnay ng issue. Ayon naman kay Recto, ipinauubay na niya sa NBI ang pag-iimbestiga. Sinisikap din namin makuha ang panig ni dating kongresistang Jing Paras. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iimbestigahan nila ang mga pahayag na sinabi ni alias Jen. Target ng Senado na maipatupad ang pag-alis ng system loss charge sa electric bill bago magpasko.
Ayon sa chairman ng Senate Energy Committee na si Senator Erwin Tulfo, gusto ng Malacanang na alisin na ang system loss ngayong buwan. Pero aminado si Tulfo na mahihirapan silang ipatupad ito. Sa pagdinig ng komite ngayong araw, sinabi ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission na wala pang detalye kung paano ipatutupad ang utos ng Pangulo. Anila, kayang pasanin ng power industry ang system loss mula sa ninakaw na kuryente. Pero baka mauwi rin daw ito sa taas singil dahil dagdag gastos para sa mga distribution utility ang paghuli sa mga jumper. Pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang batiko sa kanyang pahayag tungkol sa issue ng Pax Silica o ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng Artificial Intelligence Hub sa Tarlac. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Pax Silica. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Sinabi yan ng bise habang nasa The Hague kung saan nakapiit ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga bumatiko sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa issue lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Any thought po about sa Pax Silica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica. Pax Silica? Hindi ma'am, Silica. Pax Silica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. Mas maraming produktong Pinoy ang posibleng angkatin ng Poland ayon sa kanilang Agriculture Ministry. May alok namang trabaho ang Poland sa mga Pinoy. Kung saang mga sektor yan, alamin sa report ni JP Soriano. Sa puso ng Central Europe, matatagpuan ang bansang Poland na tinaguriang The Land of Fields. Sa ngayon, Poland ang ikatlong pinakamalaking supplier ng chicken meat sa Pilipinas, lalo na ng mechanically deboned meat. Isa rin sa ipinagmamalaki ng Poland ang kanilang mansanas na dumaraan sa matinding quality control. We are also happy to announce that we can be selling Polish apples pretty soon. So this has just been closed and they are just about to be sold in the Philippine market. But we also have discussed other possibilities such as consumer grade grains, especially wheat, but also onions and blueberries. Maging ang mga agricultural product ng Pilipinas at iba pang produktong Pinoy, malapit na ring i-export sa Poland dahil sa inaasahang pagsasapinal ng Philippines-EU Free Trade Agreement. W październiku I to będzie też More Filipino products, that is mangoes and avocados. That means that Poland will buy more of mangoes and avocados from the Philippines. Ayon sa Agricultural Minister ng Poland, may oportunidad ding naghihintay sa Poland para sa mga Pilipinong manggagawa sa mga sektor ng agrikultura, rural development, processing industry at food production. They are well disciplined, they are fast, quick learners, and they also have good command of the English language, which is very appreciated by the Polish employers. Isa rin ang Poland sa mga bansa sa European Union na may highly strategic partnership ang Pilipinas pagdating sa defense at security cooperation. Bagay na tatalakayin sa pagbisita sa Pilipinas sa Oktubre ng presidente ng Poland na si Karol Nawrocki. JP Soriano, GMA News. Arestado ang dalawang nagbebenta umano ng mga pineking ginto sa halagang 6 na milyong piso. 3 kilo ng pinaghalong zinc at tanso na pinagbukhang ginto ang nasabat sa mga sospek. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, inireklamo ng dalawang dayuhan ang mga sospek. Harapan daw munang ipinakita ng mga sospek ang pagbarena sa totoong ginto, saka ito papalitan ng peke. Na-recover sa mga sospek ang mga ginto, pera, pati na ibang gamit sa modus. Sinampan sila ng reklamong estafa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Wala pang pahayag ang mga sospek na pinalaya matapos magpiyansa. May go signal na mula kay Pangulong Bongbong Marcos para buksan at isa publiko ang tax records si Vice President Sara Duterte.
Kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Ang income tax records ang isa sa mga inaasahang ebidensya ng prosekusyon para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y hindi may paliwanag na yaman ng bise. Kasama ring bubuksan ang financial records ng asawa niyang si Atty. Manscarpio. Alinsunod sa National Internal Revenue Code, mahigpit ang confidentiality sa tax records. Kung hindi magbibigay ng waiver ang taxpayer, may kapangyarihan ng Pangulo na ipag-utos ang pag-inspeksyon sa mga ito. Ngayong araw, naibalik na sa Senado ang selyadong tax records ng bise, kanyang asawa at kanilang mga negosyo. Bukod sa tax records, ipinasampi na rin ng impeachment court ang bank at anti-money laundering council records ng mag-asawa. Wala pang komento ang depensa kaugnay ng pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records ng bise. Ikinatuwa naman ng prosekusyon ang pag-usad ng investigasyon. Now is the time that we let the evidence be heard. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Namataan ng pamumuo ng mga ipo-ipo sa Laguna de Bay. Kita ang makapal na ipo-ipo sa kuhang yan ng uploader na si Jack De Los Reyes. Di kalayuan, kita rin ng isa pang mas maliit pero mas mahabang ipo-ipo. Nabubuo ang mga ipo-ipo kapag nagsama ang malamig at mainit na hangin na umiikot mula sa ulap pababa sa tubig. Anyong Caprice, straight from K-drama ang vibes niya sa photoshoot sa South Korea. Very Koreana ang atake ni Caprice sa suot na traditional hanbok. Sa Hollywood, kinasuhan ni Ariana Grande ang dalawang hacker na umano'y nagpakalat ng ilan niyang unreleased music at studio footage. Nagdulot daw ng substantial, significant, and irreparable harm ang ginawa ng hackers. Global sensation na BTS, hindi lalahok sa prestihiyosong 69th Grammy Awards. Ayon sa Bangtan Boys, nais nilang makilala ang kanilang musika nang hindi nakakategorize sa region o language. Nagpasalamat din sila sa suporta ng ARMY. Ang desisyong ito nag-ugat sa anunsyo ng Record Academy na may 5 bagong category sa Grammys, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance. Inalmahan niya ng ARMYs sa paniwalang pinaliliit nito ang tsansa ng Asian artists sa major categories. Nilinaw naman ng CEO ng Grammys na ginawa ang Asian Pop category para i-celebrate ang pop artistry sa Asia. Mas marami raw kategorya, mas maraming artist ang mabibigyan ng pagkilala. Pero bilang music creator, nirerespeto raw niya ang desisyon ng BTS. Aubrey Carampel, GMA News.